nag nalulungkot sa naganap sa KOJC compound at sa iba pang parte sa Glory Mountain, sa eskwelahan na pinatatakbo po ng Kingdom. Marami po nalulungkot at ito ay ginawa nila, no? Marami nagsasabing overkill, pero may iba akong pananaw diyan sa pangyayari niyan, no? Sa tangkang pagsaserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. So, marami po nagulat ako. Nagulat po ako kanina kasi madaling araw po to, no? Sabi ko, gulat na gulat ako. Sabi ko, sa nangyari po na nakakagulat dahil batalyon, no? Kahit hindi ko po alam kung ilan yung batalyon, pero pag sinabing batalyon, talagang napakarami at saka talagang kala mo gera nga, no, yung pasok na kala mo mga terorista yung yung lulusubi, no. O aarestuhin lang pala si Pastor Kibuloy. Kala mo may digmaang wala po tayong wala po, hindi ko po kinakantsawan. Yan po yung pagkakaiba ng sa iba, no, na kinukundina agad, no. Ako kasi alam niyo naman maipin tayo sa batas, no. Kahit hindi po tayo abogado, ika nga ay frustrated actor. Hindi abogado, frustrated guwapo. Okay, alam po ninyo, pag sa pagdating po sa batas, 'di ba? Tagal nating sinuportahan si Dennis Cornejo, 'di ba? Laban kay yan pinakamagandang halimbawa ko yung kay Dennis Cornejo at kay Bohong Navarro. Pero talagang ganoon, kinakailangan igalang yung batas. Ito po kasi taliwas po sa pagkakaunawa ng iba, meron pong warrant of arrest si Pastor Kibuloy, no? So, yung mga pulis, wag po tayong magalit sa kanila. Sabi nga nila, ito ay utos lang. Sila po ay sumusunod lang sa chain of command, no? Na isa-serve nila yung warrant of arrest. Wala naman pong, yung mga sumama naman po, maganda naman kasi pinakikinggan ko eh. Yung mga abogado na nagsama sa kanila doon sa loob ng compound, ng iba't iba nilang pinasok para iserve yung warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, talaga namang wala naman din nasabi sa mga pulis natin, no? So, wag po nating naman sila sisihin, no? Kasi ganun talaga eh. Nagfa-follow lang po sila ng orders. Naging mapayapa naman, no? Kung meron man na siguro sa ilang bahagi lang, pero in general mapayapa po yung naganap, no? So, resulta ay hindi pa rin po nahuli si Pastor Kibuloy. Napakahirap po. Alam niyo po, nakikita ko po yung dami ng tao na very willing. Very willing po sila na harangin, very willing po sila na isakripisyo. No? Bihira na po yung mga leader na ganyan eh. Na very willing yung mga miyembro mo na ibigay yung talagang kahit ikapahamak nila, no, para masuportahan ka. Yan talaga yung mga tunay na leader. Kahit na ano pong sabihin pa nyo na ito ay kulto, ito ay kung no, kaya ganyan yung mga nila. Ganun po talaga yung may leadership. Ganyan yung nakinikinita ko kung si Pangulong Duterte po ang pagtatangkaang hulihin, no, ng otoridad. Ganyan po ang mangyayari. Unlike po dito sa mga kingdom, medyo po sila mapayapa. Mga Duterte po supporters, marami pong pikon sa amin, di ba? Baka hindi po ganyan kapayapa ang mangyayari kung kay Duterte nyo po gagawin, no? Very nagchat-chat lang sila, di ba? Hindi po nila sinasaktan yung mga kapulisan, hindi po sila alam nila na yung mga pulis ay sumusunod lang sa mga order. Very orderly, no? Kahit nahuhulihin na yung kanilang leader. Kaya lang mahirap po talagang hulihin pag yung leader ay mahal ng kanyang mga nasasakupan, no? Yun talaga eh. Marami na tayo nangyaring ganyan eh. Marami na po nangyaring ganyan na prinotektahan ng mga hindi pa nga ganyan karami yung mga membership, di ba? Prinotektahan ng mga tao. Napansin nyo nun, naging wanted si Pampilo Lacson, naging wanted si Onasan, di ba?
mahirap ding hulihin. Kasi mismong mga tao yung nagpoprotekta sa kanila. Hindi ko po sinasabi na ito ay naaayon sa batas, yung ginagawa ng mga tao. Pero yun po ang tendency, no? Yun po yung yung tendency ng pagmahal ka ng yung mga ano, pagmahal ka ng yung nililid. Kung ikaw ay leader at mahal ka ng mga taong kasapi ng yung kahit na anong organisasyon, eh talagang ganyan yung mangyayari, no? Ako, siyempre, batas yan eh, no? Kinakailangan nila ipatupad. Pero may mga pangyayari na po, dito hindi naman, nasa loob lang ako ng ano, wala lang tayong setup na katulad ng setup natin. Okay. Ano ba yung gusto kong sabihin? Yun nga, yung mga pangyayari na naganap. Ang natatandaan ko nagsalita dyan si Pampilo Lacson, no? Na naging senador pa after na sumuko. Nakalimutan ko na kung ano na nangyari kay Lacson. Kumbaga, sinasabi niya sa panahon ni Gloria Arroyo na naging wanted siya. Talagang pinili niya magtago kasi kayo na rin po, no? Hindi ko po sinasabi na pwedeng applicable to kay Pastor Kibuloy o pwedeng hindi. Pero ito po yung sa karanasan ni Senador Pampilo Lacson. Sabi niya, talagang magtatago ako kasi alam niya na hindi magiging patas sa kanya yung hustisya hanggat yung nakaupo. Kung di ako nagkakamali, si Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang nakaanuhan, naging kalaban kaya siya nagkaroon ng kaso, etc. etc. No? So yun po yun. Ganun po talaga yung tendency, no, ng mga taong mahal ng kanilang napapamunan. Hindi ko po sinabi na ako ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga facts ng history. Ganyan din po. Kaya may mga leader katipunero noon na matagal na nahuli dahil po tinatago ng tao. Dahil po yung mga taong nagmamahal sa kanila. Yan, di ba? Kaya lahat po, kahit po yung panahon ng mga revolusyon nung araw, yan po yung susi, no? Kung mahal ka ng tao, tunay kang leader. Kung sa pamumuno po, no? Ang kinakailangan, sa lahat po to, applicable po to, sa lahat ng uri ng pamunuan, ang kinakailangan, mahal ka ng tao para ka makasurvive. Yan lang po yan. In general po yan. So, abangan po natin, kasabik-sabik po, yung mga mangyayari. Di ba? Ganun lang yun. Okay, punta na po tayo dito sa ipapambalita.